Dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday, July 9, 2025. Yes, he is. God is good. Isang hapon, pauwi na si Carlo mula sa eskwelahan. Pagod at gutom siya, dala ang iilang barya sa kanyang bulsa. Iyon po ang natira sa kanyang baon para pamasahe pauwi. Habang naglalakad papunta sa sakayan ng jeep, hindi niya namalayan na nahulog na pala ang wallet na nagdalaman ng kanyang natitirang pera. Pagkasakay niya sa jeep, sa kanya lang napansin na wala na ang kanyang pamasahe. Tahimik siyang naupo sa pinakadulo ng jeep. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa driver na wala na siyang pambayad. Ramdam niya ang kaba at pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. Lumingon siya sa paligid pero abala ang lahat sa kanilang cellphone. Abala yung mga pasaherong kasabay niya sa jeep, no? Abala sa pagsi-cellphone, pagkukwentuhan, habang ibang pasahero naman ay nakapikit at natutulog sa biyahe. Hanggang sa biglang may isang lalaki sa harap niya. Ang ngumiti at wala sabi-sabing inabot ang bayad para sa kanya. Simple lang po ang ginawa ng lalaki. Walang pagtatanong. Isang tahimik na kabutihan lang. Bumaba ito sa susunod na kanto at tuluyang nawala sa paningin ni Carlo. Pag-uwi ni Carlo, hindi niya napigilang mapangiti. Sa isip niya, balang araw. Paglaki ko, gusto ko ring gumawa ng ganon. Yung kahit sa simpleng paraan ay makatulong sa iba. Lumipas ang maraming taon, naging working student si Carlo. Mahirap ang buhay pero hindi niya nakalimutan ang kabutihang ginawa sa kanya noon. Tuwing may makikita siyang nangangailangan ng tulong sa jeep, isang estudyanteng walang pamasahe, o isang matandang nahihirapang magbitbit ng gamit, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Isang araw, habang nasa jeep siya pauwi mula sa trabaho, may nakita siyang batang babae na nagbubuklat ng pitaka. At biglang nalungkot. Lumapit po si Carlo, ngumiti at tahimik na nag-abot ng pamasahe. Hindi na hinintay ang salamat ng bata. Bumaba na lang siya sa susunod na kanto, gaya po ng lalaking tumulong sa kanya noon. Paglakad niya pa uwi, napangiti siya at nagdasal. Salamat Lord, dahil kahit simpleng tao lang ako, binigyan mo ko ng pagkakataong maging liwanag sa iba. Ano po ang aral na mapulot natin sa kwentong ito? Minsan, hindi po natin alam kung paano tayo makakatulong sa iba. Lalo na kung tayo rin po mismo ay kipit din. Pero ang totoo, hindi sinusukat kung malaki o maliit ang kabutihang ginawa po natin sa ating kapwa. Kahit maliit lang yan sa paningin mo, malaki na yan sa taong natulungan mo. Hindi kailangan ng malaking pera o matinding effort para makatulong. Minsan, yung mga simpleng bagay, gaya po ng pag-abot ng pamasahe, pakikinig at pagdamay po sa taong may problema, pagbibigay ng oras sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, ay malaking bagay na po para sa isang tao. Kasi ang totoong pagtulong, hindi po sa bulsa nanggagaling, kundi sa ating puso. At tulad po ng bata sa kwento, sana wag nating kalimutan ang mga kabutihang natanggap natin mula sa ating kapwa. Kapag tayo naman po yung binigyan ng pagkakataon, tayo naman yung magbibigay. Ibalik din po natin sa iba ang kabutihang ating natanggap. Kasi ang kabutihan, hindi po yan natatapos sa isa. Ipinapasa yan. Sabi nga po sa Hebrews chapter 13 verse 16, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.